Guys, next content ko is about yung nangyari kay Pukirat. Ito lang, bago lang. Halos magkasabay lang ng Miss Universe. We don't know anong purpose ni Pukirat dun sa Dubai. Or baka meron siyang show dun. So, hindi natin alam kung ano talaga ang purpose niya dun. And then, meron lang akong personal point of view. Kahit hindi nyo kailangan ng aking opinion or ideas regarding that. Pero shoutout na naman tayo guys bago tayo magpatuloy kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang PNPA Director natin dyan sa Cavite. Pero mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. And ating mga tropa dito sa Catbalogan, and Mayor Warren Aguilar ng Gandara, and then Anictus Barbershop at San Bartolome Street ng Catbalogan City, Samar City Tours, and Ninya Salon na may tanawan na Loyo daw kunuhan ang Docs Lechon na may Poblac yun, and then Gitromed Pharmacy ada may Puroksyetihan, Barangay Mercedes, Saranirahan, SSU is Summer State University Mercedes Campus, and then Chili Space and Casa Esperanza ada may City Plaza da Petaranian City Hall, and then Paper Place ada may City Plaza Arani natan Chili Space, and then San Roque Street and Catbalogan and Paper Place, and then Mabaw Medical Clinic kamay Purok Dos ang Kalapuas. And I would like to greet my first cousin ni Ate Irene Villardi Panonot. She just celebrated her birthday this month. And advance happy birthday to my brother, aking kapatid, ngayong month din sa November. And then aking mga followers and subscribers all over the world. Yan, now, meron lang akong comment regarding kay Pukirat. Guys, sa Middle East, sa mga hindi nakakaalam, it is a Muslim country. Ang Emirates guys, ang Dubai kasi sakop yan ng Emirates eh. Muslim country guys. Pag sinabi nating Muslim, understood mo na yan. Na iba ang kanilang patakaran, ibang kanilang batas, iba ang kanilang sistema, ibang reliyon. And speaking of Muslims, Muslims mga taong sumusunod sa Islam Kasi pag sinabing Islam yun ang religion, ang Muslim yun ang mga taong sumusunod sa Islam. They have their law, Sharia law. So sa kanila, it's only ang gender ng tao, babae, lalaki lang. So ang gender ng tao, ang sexes ng tao doon ay babae, lalaki lang identity. Bawal ang cross-dresser. Sa buong Middle East yan guys Kahit sabihin natin ang Dubai, open country, wag tayong masyadong kampante. Muslim country pa rin yan guys. Take note na lang, host country yan, respeto na lang. Ibang relihiyon, ibang sistema ng gobyerno. And kabuuan guys sa mga nangingibang bansa, lalo na nagtutour o naghanap ka ng trabaho sa ibang bansa, bago ka pumunta dyan sa mga bansa na yan, alamin mo muna ang kanilang mga tradisyon, mga kultura, relihiyon at mga batas. Kasi hindi katoliko lahat ng buong mundo. Kasi dito sa Pilipinas nasanay tayo kasi predominantly Catholic kasi tayo. So kahit hindi Katoliko ang iba dito sa Pilipinas, nasanay tayo ng sistema ng Catholicism, Roman Catholicism. Take note, paglabas mo ng Pilipinas, hindi na yan sila mga Katoliko guys. Indonesia is Muslim. Ang Malaysia, Muslim. Brunei, Muslim. Punta ka ng Vietnam, iba na doon. Mayroon doon Buddhism, may Taoism, may Confucianism. Pagpunta mo ng Thailand, Buddhism. Punta ka ng Middle East, Islam. Punta ka ng Japan, Confucianism, Buddhism, Taoism. So meaning iba. Kung ano
pinakaugalian natin sa Pilipinas, huwag nating isipin na ganun din sa ibang bansa. Now, may narinig akong vlog na based daw sa CCTV, based lang sa CCTV ha, yun lang mga narinig ko. And meron din nag-post na si Pukirat daw sa airport pa lang maingay na. Plus pa, pumasok dyan siya sa CR ng pambabae. Take note guys, again reminder kung anong mukha mo sa yung passport. Ganun din ang mukha mo in person. Kahit yung kilay mo na yan, nag-iba lang yan, malaking question yan sa immigration. Nunal ko, naka-safe to kasi nunal kasi na-identity ko eh. Tingin ng immigration, wow, may nunal nga. Ako guys, for how many years ako sa Middle East, sa Saudi and then Qatar. Almost 6 years, kaya alam kong batas nila guys. Batas sa kanila is batas. Wala silang pinipili. Although, kahit meron kang diplomatic passport, kasi guys, meron yung mga tinatawag na diplomatic passport. Sa kanila guys, wala kasing palakasan, pare-pareho, patas ang kanilang sistema, wala silang special. Ang kanilang batas, the same, everyone, the same. Depende lang, I don't know lang kung meron silang mga consideration. So, ganun. Siguro ang immigration officer, siguro lang nagulat lang siya sa pagtingin ng passport, iba siguro yung mukha niya. Kasi ang sabi daw, nakapandamit babae. Don't know kung anong damit babae. Kasi mapakita ko yan dyan guys, isi-search natin yan. Tapos ang sabi daw, meron daw false eyelashes. Now, kung nakalagay sa passport mo, male, meron bang male na naka-eyelashes? Siguro walang nakapagbigay abiso or warning or advance information kay Pukirat na bawal ang ganon. Guys, ito lalo na mga bago dyan sa Middle East and papunta pa lang ng Middle East na mga katribo namin. It is not wrong to be a member of LGBTQIA+. Ang mali yung ginagawa. How to express ourselves. Pag lalaki ka, kilos lalaki, di ba? Sa kanila kasi guys, again, lalaki, babae lang. So kung identity mo lalaki, lalaki ka lang. Now, ang bakla, lalaki pa rin ang identity. So, therefore, kahit bakla ka, yung itsura mo, lalaki pa rin. Ang tawag namin doon guys, pag ginuhuli na ng pulis, transformer. Magta-transform ka kagad, pak. Lalaki ako, bakit? Now, pag tinanong ka ng pulis, ish enta, Rizal, wala banat. Pagtingin sa'yo, parang nagdududa sila, babae ka nga ba o lalaki? Nakukonfuse sila. Ang mga Arabo guys, ayaw nila ng ganon. Ayaw nila ng stress, ayaw nila ng maraming paliwanag, ayaw nila ng ganon. Gusto nila straight na pagsasalita. Tatanungin ka, are you a girl or a boy? Ngayon, di ka makasagot ngayon kasi nakapambabae ka. Guys, tatanggalin lahat yan sa mukha mo kung naka-makeup ka. Kung naka-wig ka, tatanggalin yan. At lahat ng damit mo, tatanggalin yan. Pati pambaba. Now, pag nakita nila na iba ang pinakita mo sa description ng waraga mo, passport mo, masasampal ka in public and then you will be punished by their law. Depende sa level ng kasalanan mo. Depende sa punishment according to the level of your sin.
or mistake or violation to their law. Na meron akong kaibigan na nasa Dubai ngayon, kay Valerie. Thank you for correcting me. Hindi pala offload ang tawag doon. Ang tawag doon, he was denied to enter Dubai. Sa airport pa lang, hindi na siya pinalabas sa immigration. Pinabalik siya kaagad ng Pilipinas. So na-shock ngayon ang beauty ni Pokerat. Again, sa Pilipinas, minsan, lalong-lalo ng mga girlash, I'm sorry sa ating mga sisters dyan sa LGBT, minsan nalilito ang mga tao kung ma'am ba itatawag sa iyo or sir. Pero sa Muslim country, you are addressed as male. Sir ang tawag sa iyo, not ma'am. So dito sa Pilipinas, lalo na pag meron akong kaibigan na pa-girl, minsan tinatawag ko na lang na ma'am or sis. Kasi baka naman mamaya syuplungin ako, krumplangin na catch. Ay, di ba? Makrumplang ang aking face lock. So out of respect na lang din. So para sa respeto, tinatawag ko na lang na ma'am. Ako naman sa ganito mga paminta, wag niyo tawaging ma'am. Kitang-kita nyo na, mas brusko pa sa'yo, tatawagin mo ma'am. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, sir, ano ba magandang tawag namin sa'yo, ma'am ba or sir? Wag mo kay ma'am, hindi naman ako babae. So sir lang, kasi paminta naman eh. If you are in doubt, tanungin nyo lang, ma'am, ano po ang magandang tawag namin? Kasi meron din pa girlash na ayaw nilang tinatawag silang ma'am. Gusto nila tawagin ding sir. Meron ganun guys. So it sounds complicated, it sounds complex. Ang kailangan lang magkaintindihan. Maintindihan ang side ng isa, maintindihan yun din ang side ng isa. Hindi na to the point na magkakadimandahan kagaya ng nangyari sa Cebu. Nagkadimandahan, pinatayo ba naman ang 2 oras dahil tinawag siyang sir? Hindi rin tama yun. Kasi hayaan mong tao kung anong tawag sa'yo, correct mo na lang. Pwede sabihin mo lang, please, pakitawag na lang ganito, ganyan. Kasi meron tayong kanya-kanyang point of view, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong perspective. The way you look at yourself is different from the people who look at you. Ako, basta irespeto lang ako, irerespeto ko rin siya. Kung hindi mo ako igagalang, hindi mo ko irerespeto, hindi rin kita irerespeto. Once again, sa mga hindi mga member ng LGBTQIA plus community, lalong-lalo na kung hindi ka rin naman close, pangit pakinggan sa amin yung bakla. Uy, bakla, gito. Ayaw. Offensive sa amin yun. Pag close mo na, yun na. Uy, syukla, gito, ganyan. Pero hindi kayo close, wag naman, respeto din. Ang kailangan lang sa mundo ay magkaintindihan at magkaunawaan. Kasi dalawang bagay yun eh, naiintindihan mo yung lengguwahe. Ang pangunawa ay kakaiba. You understand what he's saying, pero kailangan unawain mo ang kanyang sinasabi. Halimbawa, ako hindi irespeto, naiintindihan ko yung salita niya, pero parang nakawala ng respeto. Parang gano'n. Ayop nagigits ninyo. Pag close na tayo, kaya rin yung masabi, uy, bakla, gato ganyan. Pero pag hindi close, wag naman. Hindi tayo close. And respeto guys. Kasi hindi naman namin din sinadya maging ganito kanya. Ang amin lang is to understand us so that we also understand you. And sa akin namang mga katropa, bato-bato sa langit ang tamaan ay maganda. Even in our circle, within our circle, ang number 1 na mga bully, tayo-tayo din. Diba? I mean, how could we ask respect from the other people if we ourselves don't respect
respect each other. Meron ako mga na-encounter, mga syukla, post dito, post doon, paninira dito, paninira, chismis dito, chismis. Ang ganda. Kapwa lang din, syukla, sinisiraan, diba, tarayan, okrayan. Now, ang mga tao, maluluka sila. Hindi nga nire-respeto ang kapwa syukla. Irerespeto ka pa rin ba ng iba? Diba? Hindi naman sa nagmamagaling ako or feeling perfect, but kailangan din naman mag-intindihan at magrespetuhan. Yun lang naman. Now, let's go back to Pukirat. Kasi, actually, di pa naman aprobado ang Suji bill. Pero guys I would like to inform everyone that Samar Island, within Samar Island, ang Samar Province and Catbalogan City pa lang ang mayroong Suji ordinance. Meron yan municipality sa Eastern Samar, I think Dolores. Meron din sila doon ordinance, Suji. Pero dito sa Samar, meron Suji to respect the LGBTQIA. So, sa national, wala pang Suji. Yun, ang dami kong mga inputs. Now, let's go back to Pukirat. Again, kung anong itsura nyo sa passport, yun din ang itsura mo dapat pagharap mo sa immigration. Now, meron mga tao na mga nagpapa-opera, nagpaparitoke ng mukha, nagpapaayos ng mukha. Kailangan ng medical records. Ang daming yan, i-defend mo yung sarili mo, bakit ganyan ang mukha mo. Kasi guys, identity yan. Identity mo yan. Pinaghirapan mong kumuha ng passport, andin mamawalan na ng saysay. So, paano yun? Kahit nga pangalan, Roberto ang naisulat mo, Norberto ka pala. So, Roberto, Norberto. Diba? Or kahit isang mali lang ng spelling, andin sa sinulat mo sa ID, diba? Malaking question yun, guys. Ang passport is a valid identity ng isang tao, lalo pag lalabas ka ng ibang bansa. Kasi it is from the government na nagpapatunay na ikaw yan, identity yan. Kasi identity, guys, ng isang tao, pwede yang nakawin. Okay? So take note of that. That is why yung mga signature natin dyan, ang mga identity natin sa passport, wag nyong basta-bastang ipopost. Kasi identity mo yan, pwedeng manakaw yan. Lalong-lalo pa sa digital era. Now, let's go back to Pukirat again. Sana hindi na to mangyari ulit sa iba pang mga kababayan natin. Kailangan mag-ingat tayo pag nagiging bansa tayo. Lalong-lalo sa mga Muslim countries, guys, stricto talaga sila doon, guys. I recall, meron akong nakasabay dun sa Riyadh airport. Meron doon mga foreigner, kami lahat ng mga foreigner naman kami doon. Meron Amerikana. Actually, wala siyang abaya, pero because she's an American, may passport din naman. So, considered, pinapasok siya doon. Kami naman, tinanong ng tinanong, tinignan ng aming passport, chinek, iniskan lahat-lahat, and then, yun, nakalusot din kayo. So yun guys, basta mag-ingat lang sa mga bansang pupuntahan mo, alamin mo ang batas. And magtanong-tanong ka na dun sa mga pupuntahan mong bansa. Kung meron kang mga kaibigan dun, mga kakilala, magtanong-tanong ka dun. Okay? So yun lang guys, maraming salamat. And thank you for sharing my videos.